And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Naintindihan nyo? Hindi, English kasi. Yung Hebreo 11 verse 8, sabi dito, paano mo yung kaninang sinabi, magagawa natin yung ginagawa ni Jesus, ihigitan pa daw natin, pero dapat ganitong gagawin natin. Hindi daw, makakapagbigay, lugod sa Diyos, ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya, dapat naniniwalang may Diyos. At nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Amen? Naghahanap ba tayo sa Diyos? Hayaan ang banal na espiritu na lumago ang kanyang bunga sa iyo. Heavenly Father, pumupunta ako sa harap mo ngayon na may bukas na mga kamay at bukas na puso. Nananabik na maging higit na katulad mo. Alam ko na ang marka ng espiritual na paglago ay hindi pagganap o pagpapakita, ngunit bunga, pangmatagalang bunga, banal na bunga, ang bunga ng banal na espiritu. Kaya ngayon, Father God, hinihiling ko sa iyo, hindi lamang para sa mga pagpapala, kundi para sa pagbabagong anyo. Linangin mo sa akin ang pag-ibig, O Diyos. Hindi lang yung pagmamahal na madaling ibigay kapag nararamdaman kong pinapahalagahan, kundi yung pagmamahal na parang Kristo. May sakripisyo, matiisin, walang kondisyon. Hayaan mo akong mahalin yung hindi ako kayang mahalin pabalik. Hayaan mo akong magmahal ng higit sa pagkakasala. Hayaan mo akong magmahal tulad ng pagmamahal mo sa akin, nang walang sukat. Magtanim ng kagalakan sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Isang kagalakan na nagpapaalala sa akin na kasama kita. Kahit na mahirap ang buhay, O Diyos, gawin mo akong isang taong hindi matitinag ang kagalakan dahil ito ay nakaangkla sa iyo. O Diyos, kailangan ko ang iyong kapayapaan. Napakaraming bagay ang sumusubok na humila sa akin sa pag-aalala, takot at pagkabalisa. Ngunit nangako ka ng kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa. Magsalita ng peace, be quiet sa ibabaw ng bagyo sa aking isipan. Patahimikin ang mga nag-aalalang busis. Ingatan mo ang puso ko ng iyong kalmado. Hayaan mong maghari sa akin ang iyong kapayapaan, hindi panik. Pasensyahan mo ako, Father God. Aaminin ko, mahirap maghintay. Kung ito ay naghihintay sa kagalingan, naghihintay sa mga pangako, o naghihintay sa mga tao, madalas akong nakakaramdam ng pagkabigo. Ngunit hindi ka nagmamadali at palagi kang nasa oras. Tulungan mo akong maghintay ng may biyaya, pag-asa at pagtitiis. Maghasik ng iyong kabutihan at kabutihan sa aking pang-araw-araw na buhay.
Hayaan mo akong maging uri ng tao na sumasalamin sa kabutihan ng Diyos sa mga praktikal na paraan. Tulungan mo akong magpakita ng kabaitan kapag hindi komportable. Turuan mo akong maging mabuti, hindi lang sa kilos, kundi sa motibo. Hayaang maranasan ng mga tao ang iyong puso sa pamamagitan ng puso ko. Bumuo ng katapatan sa akin, O Diyos, sa isang mundo ng hindi pagkakapare-pareho at mabilis na paglabas. Gawin mo akong tapat sa iyo, tapat sa maliliit na bagay, tapat sa relasyon, sa paglilingkod, sa pagtawag. Hayaan mong hindi ako magsimula ng maayos, kundi tapusin ko rin. Bihisan mo ako ng kahinahunan. Palambutin ang anumang matigas na gilid sa akin, O Lord Jesus. Turuan mo ako na ang lakas ay hindi kalupitan. Ang tunay na lakas ay banayag tulad ng kamay ni Jesus na binubuhat ang baling babae mula sa lupa. Tulad ng pastol na nagdadala ng mga tupa. Hayaan mo akong tumugon ng may lambing kahit na ako ay mali. Hubugin ako sa pagpipigil sa sarili. Kapag natutukso akong humagulgol, hilahin ako pabalik. Kapag natutukso akong magpakasawa, pigilan mo ako. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng iyong espiritu. Hayaan mo akong lumakad na kasama mo, hindi pinangungunahan ng laman, kundi pinangungunahan ng biyaya. Holy Spirit, sumusuko ako sa iyo. Gumawa ng mabagal na pagkilos na walang nakakakita. Putulin mo at linisin ang lahat ng bagay sa buhay ko na hindi mo gusto. Please, linangin ang isang bagay, linangin ang isang buhay na namumunga sa bawat panahon. Jesus, nais kong maging mabunga. Namumunga sa bawat panahon ng aking buhay. At ipinagdarasal ko ito hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa aking pamilya. Hayaang maging hardin ang iyong tahanan kung saan tumutubo ang bunga ng Espiritu sa bawat silid. Hayaang mabuhay ang kapayapaan sa aming mga pag-uusap. Punuin nawa ng kagalakan ang aming mga pagtitipon. Hayaan ang pasyensya na manguna sa aming pagiging magulang. Hayaang mamarkahan ng kahinahunan ang aming disiplina. Hayaang basagin ng kabaitan kung paano kami nakikipag-usap sa isa't isa. Lord Jesus, ang aming hapag ay maging isang patutuo ng iyong espiritu na kumikilos. Kung saan nagkaroon ng alitan, magdala ng kapayapaan. Kung saan nagkaroon ng sama ng loob, magasik ng pagmamahal. Ipaalala sa kanila na hindi ka patapos, na ang kanilang mga ugat ay lumalim kahit na ang bunga ay hindi pa nagpapakita. Ikaw ang puno ng ubas at kami ang mga sanga.
Wala kaming magagawa maliban sa iyo. Ngunit sa iyo, nagbubunga kami na magtatagal. Salamat sa araw-araw na tulong ng iyong Espiritu. Salamat na mas matyaga ka sa aming paglaki kaysa sa amin. At salamat sa iyong pangako na tapusin ang gawaing sinimulan mo sa amin. Lord Jesus, ngayon, binibigyan kita ng buong pahintulot. Ituloy mo na ang lupa ng puso ko. Putulin kung ano ang humahadlang sa paglago. Sumikat ang iyong liwanag sa mga lugar na aking itinago. At gawin mo akong mabunga. Gawin itong lahat para sa iyong kalawahatian. Nagtitiwala ako sa iyo, mahal kong Panginoon, at sumusuko ako sa iyo. Pinipili ko ring sumabay sa iyo. Hayaan itong maging panahon ng pagiging mabunga. Iyon ay hindi sa pamamagitan ng pagsisikap, kundi sa pamamagitan ng pananatili. Isang panahon na hindi kami nagsusumikap, ngunit gumagalaw kami ng maluwag at buong pagsuko sa iyo. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Mag-pray ka. Ihiling mo kay Lord yung supernatural na pagkilos niya ngayon sa buhay mo. Dahil hindi mo kaya sasabihin mo magaling ka, malakas ka. Pero deep inside, sabi ng Lord, ibigay mo sa akin yan, anak. Hindi mo yan kaya. Isuko mo. Mahal ka ng Diyos. May plano ang Diyos sa buhay mo. Mayroon ka pang kinabukasan. Gagamitin ka pa ng Diyos. Isuko mo. Pagsisihan mo ang lahat ng kasalanan mong ginawa. Natural power in Jesus' mighty name. Nire-release ko. Ikaw ngayon maging mayaman ka in Jesus' name. Sabi sa Deuteronomy 8:17. Pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang isang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman. At ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno katulad ng ginawa niya ngayon. Ngayon mismo, receive, mayaman ka na. In Jesus' name, receive. In Jesus' name. Father, I pray, Father God, na itong momentum of the Holy Spirit mag-continue sa 2026. Yes, Father,